Muli magandang umaga po sa ating lahat. Sa ating simbang gabi ay binigyan po tayo ng pinakapaksa. At ang pinakapaksa ng simbang gabi ito, 2010, ay nakasulat doon. Layo, nagsusulong sa halaga ng buhay. At sa bawat araw, mean to say, sa bawat simbang gabi, may kanya-kanya tayong sub-topic. Kahapon kung kayo pinasimba, ang ating particular sub-topic for December 16 ay ang matapat na pagtitiwala sa Diyos ay gumagawa ng pag-ibig. At ngayong ikalawang simbang gabi, ang ating sub-topic ay nagbibigay sa atin ng pagninilay. Ang pagiging tapat sa paglilingkod ay tugon sa katapatan ng Diyos. Tapat na paglilingkod para sa isang tapat na Diyos. Ngayon, pagsumikapan natin makita ang katapatan ng Diyos sa pinag-uusapan nating pagsusulong sa halaga ng buhay. Unang tanong, at kayo po ang sasagot niya, kailangan nyo sa magot para hindi po kayo makatulog. Binasa po ni Father Elso ang ating Ebanghelyo. At ang ating Ebanghelyo, ewan po kung na-appreciate ninyo. Isa ito sa mga boring na Ebanghelyo. Bakit boring? Hindi sapagkat wala itong dalang kahulugan o diwa. Boring sapagkat wala tayong narinig kung hindi puro pangalan. Pangalan na hindi napapanahon, pangalan na sinauna. Na sa tingin ko, kung ako man ay magulang ngayon at magpapamilya sa anak, hindi ko kukunin yung mga pangalan iyon. Ang babanto, itama. So ngayon, ang tanong, pagkatapos basahin ni Father Elson sa katutak ng mga pangalan, sinabi niya, ito ang mabuting balita ng Panginoon. At sumagot kayo. Ano sagot ninyo? Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Tanong, ano ang mabuting balita sa mabuting balita iyon? Puro pangalan naman ang binasa. May nakita ba kayo mabuting balita doon sa mga pangalan? Ano ang mabuting balita sa narinig ninyong Ebanghelyo? Okay. Pangalan ni Jesus. Very good. The mere fact na naroon ang pangalan ni Jesus, naroon na agad ang pagdating ng kaligtasan. Maliban doon, ano pa? And yes, sister. Alam niyo, hindi kayo nasali ha. Walang exception dito. Sister, share naman your thoughts. Ano mabuting balita sa puros pangalan? Mga ninuno ng ating Panginoon, very good ulit. Gagaling na no. Alam mo na, hindi na pa po ako pinakabahan. First time kong mag-isa rito, ganito pala karaming tao rito. Kung pwede nga lang magbackup, magbabackup ako eh. Pero no choice eh. Kami mga artista, sabi, the show must go on. Okay, so maraming dahilan kung bakit sa kabila ng mga pangalan na banggit ay sinabi, ito ang mabuting balita ng Panginoon. At recognize natin iyon sa pamamagitan ng ating sagot, pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Bago natin makita ang ganda ng kahulugan ng pangalan ni Jesus na ang sinagot sa atin ni ating kanina, mabuting balita sapagkat naroon yung pangalan ni Jesus. Mabuting balita sapagkat iyon ang mga ninuno ni Jesus. Kung mapag-aaralan po ninyo ang mga pangalan iyon na sa tingin ko po ay hindi ninyo gagawin, pero kami mga naging pare at si Brother Romy na magiging pare o puli kung walang tututol. May tumututol, Brother Romy. Senyalis yan. Ha? Senyalis yan. Mag-isip-isip ka. Kasi kami pong sa seminaryo, pinag-aaralan namin yan kahit papaano, yung detalye ng mga makikita natin sa banal na kasulatan.
Doon po sa mga ninuno na pinanggalingan ng ating Panginoon. Ang Panginoon ay banal. Ang Panginoon ay mabuti. Pero sa kabila ng kanyang pagiging banal, hindi na alis ang katotohanan ng meron siyang pinagmulang masasamang, sabihin natin, kalululuhan. Sabihin natin, ang lola ng lolo pala ni Jesus ay ganito, ganito. Kasi ang unang implication, may isip natin, si Jesus banal. Kaya dapat ang pinagmulan niya, banal. Kaya kung mapag-aaralan natin na sa mga ninuno ng ating Panginoon, meron palang naligaw na hindi banal. So parang napakalaking iskandalo. Bakit ganoon? Bakit si Jesus banal, tapos yung pinanggalingan niyang ninuno ay ganito? Bibigyan ko po kayo ng isang halimbawa. Doon po sa mga pangalan na banggit, natandaan niyo po ba yung pangalang Urias? Urias. At ano ang description kay Urias? Sabi po rito, napakahirap nang makita nito sa dami. Pero ang sabi po rito, si Urias ang dating asawa ni, so ibig sabihin, yung kasama niya noong panahon iyon ay hindi niya totoong asawa. Sapagkat si Urias ay may asawa. So in short, sorry for my words, especially to the sisters, meron palang lola si Jesus na isang popo. Sister, ano yung ibig sabihin ng popo? Prostitute. Isang puta. Sorry for my words. Pero ito ang talagang salita. Kaya gagamit tayo ng salita ng daragata. Okay? So, magtataka ka, bakit ganoon? Sagot, talagang ganoon. Hindi ko alam. Pero iyon na ang kasaysayan. Pero ang maganda rito ay ito. Ang katapatan ng Diyos, simula pa noong una, hanggang sa dumating ang ating Panginoon, ay hindi nabago. Ang Diyos ay tapat, hindi lamang sa mga tapat. Ang Diyos ay tapat, hindi lamang sa mga mabubuti. Ang Diyos ay tapat, hindi lang sa mga banal. Ang Diyos ay tapat kahit sa mga makasalanan, kahit sa mga mahihina, kahit sa mga taong ang turing ng iba sa kanila ay isang napakasamang tao. At iyan ang katapatan ng Diyos. At sa tingin ko, iyon ang mabuting balita sa ating Ebanghelyo ngayong ikalawang simbang gabi. Na sa bawat pangalan na narinig natin ay may kanya-kanyang kapintasan maliban sa ilang mga tao lalo higit sa ating Panginoon. And yet, sa kabila ng mga kapintasan ito, sa kabila ng mga pagkakamali ng mga taong ito, sa kabila ng mga kasalanan ng mga taong ito, ang Diyos ay nananatiling tapat. Kaya sana, kalimutan niyo na ang mga ibang bagay, huwag niyo lang kakalimutan na ang Diyos ay tapat sa ating lahat. Na ang Diyos ay tapat sa kanyang pagmamahal at ang katapatan ng pagmamahal ng Diyos ay patuloy niyang ipinapakita sa pagyakap, sa pagpapatawad sa ating lahat sa kabila ng mga kapalpakan natin sa buhay. So ngayon, ang tanong ay, Father, papaano niyo po ba iuugnay yung ninuno, yung hindi pagiging tapat, yung pagiging marumi, yung mga kamalian ng mga ninuno ng ating Panginoon sa ating pinag-uusapan ngayong tema, buhay. Buhay. So ngayon, simple lang siguro, hindi ko kayo bibigyan ng theological o philosophical na pagninilay para at least makita ninyo ang diwa nito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ang kasaysayan ng lahi ng ating Panginoon, maniwala kayo hindi, ay kasaysayan natin lahat.
kasaysayan natin lahat. Natawa kayo nung gumamit ako sa isang pokpok para kay Urias. Alam niyo po ba, noong ako'y na-assign dito, ako pinahid sa news. Tapos, isang gabi habang ako'y naghihintay ng aking nanguhuli ng aking antok para makapagpahinga, nakatune in ang TV ko sa isang news. At nalungkot ako sa nakita ko, sa narinig ko, sa nabalitaan ko. Hindi ko matandaan kung anong particular area ng Las Piñas na kung saan kapag sumasapit na pala ang gabi, ay marami nang nagbebentahan ng per kilong laman. Alam niyo yung ibig sabihin ng per kilong laman? Mga lalaki, alam niyo yun. Banda dyan, ewan ko kung sa may bandang Zapote o sa may boundary ng Las Piñas at Cavite. At minsan hindi lang babae ang nagbebenta ng per kilo na laman, pati lalaki. So nakakalungkot. Nakakalungkot sapagkat hindi naman ito talaga ang dapat. Mahalaga ang buhay natin in relation sa ating dangal. Nagkakaroon ng dangal o halaga ang buhay ng tao kung nabibigyan natin ng dangal ang ating pagkatao. Tanggalin mo ang dangal sa iyong pagkatao, walang halaga ang buhay mo. Kaya, kung dito pa lang sa ating taglay na buhay, ay binabawi na natin ito, kung ngayon pa lamang sa buhay natin ngayon, ay wala na itong dangal, anong pagpapahalaga ng buhay ang pinag-uusapan natin ngayon? Wala. Wala. Huwag tayo maglamuhan. At kung sa ating edad ngayon ay wala na tayong halaga, papaano natin mabibigyan ng halaga ang panibagong buhay na susunod sa ating katanungan? Kaya madali para sa isang babae magpalaglag, sapagkat siya mismo sa kanyang sarili, wala siya nakikita at pagpapahalaga. Sapagkat kung mahalaga sa isang babae ang kanyang pagkababae, kung mahalaga sa isang babae ang kanyang pagkatao, yung buhay na kanyang sila pupunan, hindi niya ito basta-basta itatapon. Hindi niya ito basta-basta papatayin. Hindi niya ito basta-basta kikitilin ang buhay. Kaya ang pagpapahalaga sa buhay na pinag-uusapan natin, dito pa lamang sa sinapupunan, ay makikita na kaagad kung anong uri ng buhay meron ka tao.